Patriarchs and Prophets, Chapter 16. Si Jacob at si Esau. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis chapter 25, verse 19 hanggang 34. Si Jacob at si Esau, ang kambal na mga anak ni Isaac, ay naghahayag ng malaking pagkakaiba kapwa sa likas at sa buhay. Ang pagkakaibang ito ay inihayag ng anghel ng Diyos bago pa sila isilang. Nang tugunin ang dalangin ni Rebecca sa kanyang kagulumihanan, ay sinabi na 2 anak na lalaki ang ibibigay sa kanya. Inihayag sa kanya ang kanilang magiging kasaysayan sa hinaharap, na ang dalawa ay kapwa magiging ulo ng malaking bansa. Subalit ang isa ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa isa, at ang mas bata ang makahihigit. Si Esau ay lumaki sa pagpapasaya sa sarili at itinuon ang lahat ng kanyang pag-iisip sa kasalukuyan. Nabubugnot sa mga ipinagbabawal, ang ikinasisiya niya ay ang mabangis na kalayaan ng mga hayop, at bata pa nang piliin ang buhay ng isang mangangaso. Ganun pa man, siya ay paborito ng ama. Ang matahimik na buhay ng isang pastol ay humahanga sa pagiging mapangahas at malakas na panganay na anak na ito, na walang takot na lumilibot sa mga bundok at sa mga ilang, at umuuwi na may huli para sa kanyang ama at may mga kapanapanabik na salaysay tungkol sa kanyang mapagsapalarang buhay. Si Jacob, maalalahanin, masipag at mahilig sa pangangalaga, at laging pinag-uukulan ng pansin ang hinaharap ng higit na kasalukuyan ay nasisiyahang manatili sa tahanan. Abala sa pag-aalaga ng kawan at pagbubungkal ng lupa. Ang kanyang matiising pagsusumikap, pagiging matipid at mapagtanaw sa hinaharap ay pinahalagahan ng kanyang ina. Ang kanyang pag-ibig ay malalim at malakas, at ang kanyang maginoo at di sumusukong pagtingin ay nagdaragdag sa kanya, na higit sa mapagmalaki at paminsan-minsang kabaitan ni Esau. Para kay Rebecca, si Jacob ang higit na mahal niyang anak. Ang mga pangako na ibinigay kay Abraham at pinagtibay kay Isaac ay pinanghawakan ni Isaac at ni Rebecca bilang sentro ng kanilang mga kagustuhan at inaasahan sa hinaharap. Talos ni Esau at ni Jacob ang mga pangakong ito. Sila ay tinuruan upang pahalagahan ang karapatan ng pagiging panganay, sapagkat kaugnay noon hindi lamang ang pagmamana ng makasanlibutang kayamanan, kundi pati ang espiritual na pamumuno. Siya natatanggap noon ay magiging saserdote ng sambahayan, at sa hanay ng kanyang mga anak, ang tagatubos ng sanlibutan ay isisilang. Sa kabilang dako, may mga pananagutan ang may hawak ng karapatan ng pagiging panganay. Siya na magmamana ng biyaya noon ay kinakailangang italaga ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Tulad ni Abraham, siya ay kinakailangang maging masunurin sa mga utos ng Diyos, sa kanyang pag-aasawa, sa mga pakikipag-ugnayan ng kanyang sambahayan, sa pakikitungo sa madla, kinakailangang sumangguni siya sa kalooban ng Diyos. Inihayag ni Isaac sa kanyang mga anak ang mga karapatan at pananagutang ito, at maliwanag na ipinahayag na si Esau bilang panganay ang may karapatan sa pagkapanganay. Subalit si Esau ay walang hilig sa pananalangin, walang hilig sa isang relihiyosong buhay. Ang mga pananagutan ng pagkapanganay ay hindi niya tinatanggap at ikinagagalit pa niya. Ang kautusan ng Diyos na naging kondisyon ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham ay itinuring ni Esau bilang isang pamatok ng pagkaalipin. Nakahilig sa pagbibigay laya sa sarili, wala na siyang ninais pa ng lubos kundi ang kalayaang magawa ang anumang kanyang naisin. Para sa kanya, ang kapangyarihan at kayamanan, kainan at tawanan ay kasiyahan. Lumuluwalhati siya sa hindi napipigilang kalayaan ng kanyang mabangis at palaboy na buhay. Naalaala ni Rebecca ang mga salita ng anghel
at nabasa niya ng may higit na malinaw na pananaw kaysa kanyang asawa ang likas ng kanilang mga anak. Siya ay nakatiyak na ang pagmamana ng banal na pangako ay para kay Jacob. Inulit niya kay Isaac ang mga salita ng anghel. Subalit ang pagmamahal ng ama ay nakasentro sa kanyang panganay na anak at siya ay hindi nanlulupaypay sa layuning iyon. Natutunan ni Jacob mula sa kanyang ina na ang banal na pahiwatig na ang karapatan ng pagkapanganay ay mapapasa kanya at siya ay napuno ng di mabigkas na pagnanasa sa mga karapatan na kaugnay noon. Hindi ang pagkamay-ari sa mga ari-arian ng kanyang ama ang kanyang ninais. Ang espiritual na pagkapanganay ang layunin ng kanyang pagnanasa. Ang makipag-ugnayan sa Diyos gaya ni Abraham, ang maghandog ng hain para sa ikatutubos ng kanyang sambahayan. Ang pagiging tagapagsilang ng piniling bayan at ng ipinangakong Mesiyas. At ang magmana ng mga walang hanggang pag-aari na kabilang sa mga biyaya ng tipan. Narito ang mga karapatan at karangalan na nagpapaapoy sa matindi niyang pagnanasa. Ang kanyang kaisipan ay patuloy na tumitingin sa hinaharap at nagsisikap makamtan ang mga di nakikitang pagpapala. Taglay ang lihim na ninanasa ay pinakinggan niya ang lahat ng sinabi ng kanyang ama tungkol sa espiritual na pagkapanganay. Maingat niyang pinahalagahan ang nalaman niya buhat sa kanyang ina. Araw at gabi ang paksang iyon ang pumuno sa kanyang pag-iisip. Subalit samantalang ganong pinahahalagahan niya ang pangwalang hanggan ng higit sa mga lumilipas na pagpapala. Si Jacob ay walang kaalamang batay sa karanasan tungkol sa Diyos na kanyang pinagpipitaganan. Ang kanyang puso ay hindi nababago ng biyaya ng Diyos. Iniisip niya na ang pangako tungkol sa kanya ay hindi matutupad hanggang hindi pinauubaya ni Esau ang mga karapatan ng pagkapanganay. At hindi siya tumigil sa paggawa ng paraan upang makamtan ang pagpapala na hindi lubos na pinahahalagahan, subalit lubos na mahalaga para sa kanya. Nang si Esau sa pag-uwi isang araw ay nanlalambot at pagod na pagod mula sa kanyang pangangaso, ay humingi ng pagkain na inihahanda ni Jacob. Yung isa na ang isang iniisip ay pinakamahalaga sa lahat ay sinamantala ang pagkakataon at nag-alok na pakakainin ang kanyang nagugutom na kapatid kapalit ng pagkapanganay. Narito ako'y namamatay, reklamo ng walang ingat at mapagbigay lugod sa sariling mga ngaso. At saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At para sa isang plato ng pulang lutuin ay binitiwan niya ang kanyang pagkapanganay at pinagtibay ang usapan sa pamamagitan ng panunumpa. Madali lang sana siyang makakukuha ng makakain sa tolda ng kanyang ama. Subalit upang mapagbigyan ng kagustuhan sa sandaling iyon ay walang pakundangan niyang ipinagpalit ang maluwalhating pamana na ang Diyos mismo ang nangako sa kanyang mga ama. Ang buo niyang kaisipan ay nasa pangkasalukuyan. Handa niyang ipagpalit ang makalangit na bagay sa makalupa upang ipagpalit biyaya sa hinaharap para sa pangkasalukuyang kagustuhan. Gayon winalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Sa pagbibitiw noon, siya ay nakadama ng kaginhawahan. Ngayon ang kanyang landas ay hindi nahahadlangan. Magagawa niya anuman ang kanyang naisin. Para sa ligaw na kasiyahang ito na napapagkamali ang kalayaan, ilan ang nagbibili ng kanilang pagkapanganay sa isang mamanahing dalisay at hindi narurumihan at walang hanggan sa mga langit. Mahilig sa pawang panlabas at makalupang pang-alat si Esau ay kumuha ng 2 asawa mula sa mga anak ni Het. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang mapait na kalungkutan para kay Isaac at kay Rebeka. Sinuway ni Esau ang isa sa mga batayan ng tipan na nagbabawal na pakikipag-asawahan ng piniling bayan ng Diyos sa mga hindi naniniwala sa Diyos.
Ganun pa man, si Isaac ay hindi pa rin nagkakaroon ng ibang kapasyahan tungkol sa pagbibigay sa kanya ng mga karapatan ng pagkapanganay. Ang pananaw ni Rebecca at ang matinding pagnanasa ni Jacob para sa pagpapala at pagwawalang bahala ni Esau sa mga pananagutan noon ay hindi makapagbabago sa kapasyahan ng ama. Ang mga taon ay lumipas hanggang si Isaac, matanda na at bulag, ay magpasyang hindi na ipagpaliban ang pagbibigay ng pagpapala sa kanyang panganay na anak. Subalit sa pagkabatid ng pagtutol ni Rebecca at ni Jacob, ipinasya niyang isagawa ng lihim ang banal na seremonya. Sangayon sa kaugalian ng paghahanda para sa ganong okasyon, ay sinugo ng patriarka si Esau. Lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng usa, at igawa mo ako ng masarap na pagkain upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay. Narinig ni Rebecca ang kanyang layunin. Siya ay nakatitiyak na iyon ay hindi ayon sa inihayag na kalooban ng Diyos. Si Isaac ay nasa mapanganib na hindi pagkalugod ng Diyos sa pagkakait sa mas nakababata niyang anak sa kalagayang itinawag sa kanya ng Diyos. Nabigo na siya nang subukan niyang ihayag ang kanyang pananaw kay Isaac at nagpasya siyang gumamit ng kaparaanan. Di pa natatagalan, pagkaalis ni Esau ay gumayak si Rebecca upang isakatuparan ang kanyang panukala. Sinabi niya kay Jacob ang nangyari at pinilit siyang gumawa ng paraan upang huwag mapabigay ang pagpapala. Naganap at hindi nababago kay Esau. At tiniyak niya sa kanyang anak na kung susundin niya ang kanyang sasabihin ay maaaring makamtan niya iyon ayon sa ipinangako ng Diyos. Hindi kaagad sumang-ayon si Jacob sa panukala na kanyang iminungkahi. Ang kaisipang kanyang dadayain ang kanyang ama ay lubos na nagpagulo sa kanya. Kanyang nadama na ang ganong kasalanan ay maaaring maghatid ng sumpa sa halip na pagpapala. Subalit ang kanyang mga pagdadahilan ay nadaig at siya ay humakbang upang isakatuparan ang mga mungkahi ng kanyang ina. Hindi niya layunin ang bumigkas ng kasinungalingan. Subalit nang siya ay nasa harapan na ng kanyang ama, ay tila lubhang malayo na ang kanyang nararating upang magbalik pa. At tinamo niya sa pamamagitan ng pagsisinungaling ang ninanasan niyang pagpapala. Si Jacob at si Rebecca ay nagtagumpay sa kanilang panukala. Subalit sila ay nagkamit lamang ng gulo at kalungkutan sa pamamagitan ng kanilang panlilinlang. Tinakda ng Diyos na si Jacob ang tatanggap ng karapatan ng pagkapanganay at ang kanyang salita ay maaring natupad sa sarili niyang kapanahunan kung sila lamang ay naghintay ng may pananampalataya upang gumawa para sa kanila. Subalit tulad sa maraming nagpapanggap na mga anak ng Diyos ngayon, sila ay hindi handa upang ipaubaya ang bagay na iyon sa kanyang mga kamay. Mapait na pinagsisisihan ni Rebecca ang maling payo na ibinigay niya sa kanyang anak. Iyon ang naging daan upang sila ay magkahiwalay. At di na niya kailanman nakita pa ang kanyang mukha. Mula noong oras na kanyang tanggapin ang karapatan ng pagkapanganay, si Jacob ay napuno na ng paghamak sa sarili. Siya ay nagkasala sa kanyang ama, kapatid, sariling kaluluwa at sa Diyos. Sa isang maikling oras, siya ay nakagawa ng isang bagay na kanyang pagsisisihan habang buhay. Ang tagpong ito ay naging maliwanag pa sa kanya makalipas ang maraming taon. Noong ang masamang landas ng sarili niyang mga anak ay magpalungkot sa kanyang kaluluwa. Kaalis pa lamang ni Jacob sa tolda ng kanyang ama nang si Esau ay pumasok. Bagaman kanyang ipinagbili ang kanyang karapatan sa pagiging panganay at iyon ay ipinagtibay sa pamamagitan ng isang banal na panunumpa. Siya ngayon ay nagnanasang tanggapin ang mga pagpapala noon. Di iniisip ang pag-aangkin ng kanyang kapatid. Kaugnay ng espiritual ay ang temporal na pagkapanganay na magbibigay sa kanya ng pagiging puno ng sambahayan at dalawang bahagi ng kayamanan ng Ama. Ito ay mga pagpapalang kanyang pinahahalagahan.
Bumangon ang ama ko, ang wika niya, at kumain ng usa ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. Nanginginig sa pagkamangha at pagkabalisa, nabatid ng bulag at matandang ama ang panlilinlang na ginawa sa kanya. Ang kanyang matagal nang kinagigiliwang mga pag-asa ay nasira, at lubos niyang nadama ang kabiguang sasapit sa kanyang panganay na anak. Ganun pa man, ang kaisipan ay dumating sa kanya na kalooban ng Diyos ang dumaig sa kanyang layunin at nagpapangyari ng bagay na sinisikap niyang iwasan. Kanyang naalala ang pananalita ng anghel kay Rebecca, at sa kabila ng kasalanang ginawa ni Jacob, nakita niya sa kanya ang pagiging angkop upang magsakatuparan ng mga layunin ng Diyos. Samantalang kanyang binibigkas ang pagpapala, kanyang nadama ang inspirasyon ng Espiritu na sumasa kanya. At ngayon sa pagkabatid ng buong pangyayari, kanyang pinagtibay ang basbas na di niya sinasadyang nabigkas kay Jacob. Aking binasbasan siya, oo, at siya ay magiging mapalad. Hindi ni Esau lubos na pinahalagahan ang pagpapala, samantalang iyon ay maaari niyang makamtan. Subalit kanyang ninanasang makamtan iyon, ngayong iyon ay wala na sa kanya, magpakailan pa man. Ang lahat ng lakas ng kanyang mapusok at magagaliting likas ay napukaw, at ang kanyang pagkalungkot at galit ay kakilakilabot. Siya ay humiyaw ng di kawasang kapanglawan. Basbasan mo ako, ako naman o ama ko. Hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? Subalit ang pangakong ibinigay ay hindi na muli pang mababawi. Ang karapatan ng pagkapanganay na walang pag-iingat niyang ipinagpalit ay hindi na niya makukuha pang muli sa isang pinggang pagkain. Para sa isang panandaliang pagbibigay kasiyahan sa panlasa na kailanman ay di na papipigil, ay pinagbili ni Esau ang kanyang mana. Subalit nang makita niya ang kanyang pagkakamali, ay huli na ang lahat upang makuha pang muli ang basbas. Wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Hebreo chapter 12, verse 16 and 17. Si Esau ay hindi nawala ng pagkakataon upang hanapin ang kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi. Subalit wala nang ano pa mang paraan upang mabalik sa kanya ang karapatan ng pagkapanganay. Ang kanyang pagkalungkot ay di nagmula sa tunay na pagkilala sa kasalanan. Hindi niya ninais ang pakikipagkasundo sa Diyos. Siya ay nalungkot dahilan sa ibinunga ng kanyang kasalanan, subalit hindi dahil sa kasalanan. Dahilan sa kanyang kawalang bahala sa mga banal na pagpapala at iniuutos, si Esau ay tinawag sa kasulatang mapaglapastangan. Talatang 16. Siya ay kumakatawan sa di lubos na pinahahalagahan ang pagkatubos na isinagawa ni Kristo para sa kanila, at handang isakripisyo ang kanilang mana sa langit kapalit ng mga bagay na kumukupas sa lupa. Marami ang nabubuhay para sa kasalukuyan na walang anumang pag-iisip o pag-iingat para sa hinaharap. Tulad ni Esau, sila ay umiyak, humihiyaw, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo'y mamamatay. 1 Corinthians chapter 15, verse 32. Sila ay hawak ng kinahihiligan at sa halip na kasanayan ang pagtanggi sa sarili, ay pinagpalit ang pinakamahalaga sa lahat. Kung may isang dapat iwanan, ang pagbibigay lugod sa isang napakasamang panlasa o ang makalangit na mga pagpapala na ipinangako doon sa mga mapagtanggi sa sarili at may pagkatakot sa Diyos. Ang kagustuhan ng panglasa ang nananaig. At ang Diyos at ang langit ay tunay na hinahamak. Ilan maging sa mga nagaangking mga Kristiyano ang nananatili sa mga layaw na nakasisira ng kalusugan at nakamamanhid ng pakiramdam ng kaluluwa. Ang tungkulin sa paglilinis ng kanilang mga sarili mula sa lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu
at pagpapasaktal ng kabanalan sa pagkatakot sa Diyos ay nasasaktan. Kanilang nakikita na hindi nila maaring panatilihin ang mga nakasisirang pagpapalugod sa sarili at magkamit pa rin ng langit. At kanilang ipinasyang sapagkat ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay ganun na lamang katuwid, hindi na sila lalakad pa doon. Marami ang ipinagbibili ng kanilang karapatan sa pagkapanganay, sa pagpapalaya sa katawan. Ang kalusugan ay naisasakripisyo, ang kaisipan ay pinahihina, at ang langit ay nababaliwala. At ang lahat para lamang sa isang pawang panandaliang kaligayahan, isang pagbibigay laya na minsanang nakapagpapahina at nakapagpapababa ng pagkatao. Samantalang si Esau ay nagigising sa pagkabatid ng kahangalan ng kanyang padalos-dalos na pakikipagpalit nang huli na ang lahat upang maibalik pa ang kanyang naiwala. Magiging ganun din sa araw ng Panginoon doon sa mga ipinagpalit ang kanilang pagmamana ng langit para lamang sa pagbibigay lugod sa sarili.